Doon, ano okay? Dito ulit bakit ka ba? Tapos bilisan na lang mo. Nawin tayo kayo. Tapos paghawakan kayo. Hindi na tayo ng mga talaga. Kapag nasamba natin. Saan pa kayo lahat? Ay, ito kapatid ka? Nakapanok pa eh. Sleep. Hindi kita na ba? Ako na?
Alam mo gusto na. Hindi na po kayo. Hindi na pala. Praise God. Hallelujah. Ito po, sa bawat sa ay papasukulala sa Panginoon, on the online, welcome po sa Father's House Christian Center. Awit tayo sa Diyos sa isang silang mawiting awit ng Panginoon. Halina sama-sama, halina sama-sama. Yes, isa pa kalamahan natin ang Lord. Ang gagawin natin ang Diyos. Lord, God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Awit na natin ang Panginoon. Halina sama-sama. Praise God. Halina sama-sama. Awit natin siya. Halina sama-sama. Awit natin siya. Palakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaway. Lahat ay masabi, Diyos ay buhay. Halina sama-sama. Halina sama-sama. Purihin natin siya. Yes! Halina sama-sama. Awit natin siya. Palakpak, palakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaway.
bigyan. Pumilis ka, mapinas ka, manangis siya. May alam kay saya, may alam, hey, masaya. Yes, may tuwa sa piling. Sapagkat, sinata, puso ay naglalako. May awit, yes, may saya. Ang papuri para sa Diyos. Na aking, ng puso, pinagpala na bumo. Hanggang ngayon, hanggang niya ay kapayapaan. Hanggang niya ay kagalakan. Hanggang niya ay kalakasan. Sa bawat puso na papagal. Kaya ang awit na papuri, awit na pasasalamat, at ang awit ng pasasalamat. Para sa Kanya, may galang, may tuwa, may galang, hey, masaya, may tuwa sa piling ng Diyos. Yes, the Lord, sapagkat sinap na puso ay naglalao. May awit, hey, masaya, at papuri para sa Diyos. Nahihirap ng puso, pinagpala na lubo. Hanggang ngayon hanggang niya ay kapayapaan. Hanggang niya ay kadalakan. Hanggang niya ay kalakasan. Sa bawat puso na papagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasasalamat. Ano ito? Para na sa Kanya. For the last time, hanggang niya ay kapayapaan. Hanggang niya ay kagalakan. Hanggang niya ay kalakasan. Sa bawat puso na papagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasasalamat. Para kami mo, para na sa Kanya. At ang awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasasalamat. Para na sa Kanya. Minsan ba pala pangagulin natin ang Panginoon at sa ating ng Diyos. Praise the Lord, glory, glory to God. Hallelujah, salamat Panginoon. Salamat o Diyos. Tayo lahat ay pansin tayo. Pagkita natin ang Panginoon ng maluway ng wiki. Praise God. Tayo na natilis sa presensya ng Diyos. Pagkita natin ang Panginoon. Ang bahino ng iyong bayan, inaabot,
pagsisisi. Iligtas mo kami, O Diyos. Iligtas mo kami. Iligtas mo, Lord. Iligtas mo kami. Mula sa langit, kami ay nasa bayan, naghihinapin sa iyong pag-ibig, malalayain at patatawarin. Mula sa langit, mula sa langit, kami ay nasa bayan, naghihinapin sa iyong pag-ibig, malalayain at patatawarin. Isa pa taas ng Diyos, palapakan natin. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus. Lord, you are my Lord. King of kings and Lord of lords. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Almighty. Ang holy, holy is the Lord God Almighty. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Salamat Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Witness ang Panginoon. Glory to God. Iyong diringin at patatawarin. Ligtas mo ito ang bayan ito. Bayan namin sa wikang iligtas mo kami, Diyos. Yes, God. Hallelujah. Praise God. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami. Yes, Lord. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami. Mula sa langit, kami ay nasa bayan, naghihinapin sa iyong pag-ibig, malalayain at patatawarin. Mula sa langit, kami ay nasa bayan, naghihinapin sa iyong pag-ibig, malalayain at patatawarin. Salamat Panginoon. Hallelujah. Praise God. Nasa iyong mga ang pag-ibig ko ng iyong bahay. Isa pa palpakan natin po yan ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Purihin ang God! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Salamat Panginoon! Salamat po Diyos! Glory, glory to Jesus! Praise God! Hallelujah! Para sa ating announcement, ating
worship schedule. Meron po tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday. Ating morning prayer, morning devotion from 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Ating Sunday school, 9 a.m. sa pag-aaral, pagturo sa lilang Panginoon para naman sa mga bata. Every Saturday, at expect na lang ang schedule o oras sa inyong mga teacher. At ating Sunday morning worship natin, 10 a.m. Sunday evening, 6:30 a.m. At evening service natin every Wednesday, Miyerkules, 6:30 a.m. ng gabi. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patanding mga government officials, dalangin natin ang mga namumuno sa bansang Pilipinas, sa mga kaayusan, sa gobyerno, ang mga kaguluhan, ay magkaroon ng kaligtasan na salita ng Panginoon sa loob ng government ng Pilipinas. Pag-pray din natin ang mga leaders, Church Leadership International, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sa atin natin, Pastor Hal Warner, Pastor Tom Peng, Pastor Richard Luby, Pastor Paul Stephens, Pastor Mark also. Pag-pray din natin ang ating national leader, Pastor Gwen Isipita, patanding natin mga regional leaders, Pastor Prom Beneventura, Pastor Naro Butar, Pastor Ernie Valente, Pastor Charlie Payas, Pastor Yelzebel, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan, kasiglahan ng ating mga pastor, ang kalusugan, ang pangatawan nila. Pag-pray din natin ang mga fellow Panglalang Total Churches, Pastor Person Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saver, Pastor Marcio Illano, Pastor Bong Anyosa, Pastor Junrey Kuchayna, Pastor Sam Pupul, Brother Jimson Gaygon, Brother Noel Amaga, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chavez, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Dumaya. Pag-pray din natin mga missionary churches natin all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Indonesia, Japan, ibang kapatid sa Vietnam. At pag-pray din natin ang bayan ng Dipolo Offer, ang ating pastor, Pastor Luis Lucena, kaya Sambay, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation and Deliverance, Solaki, magkaroon tayo sa Sarili Pusali, Sarili Lote, at transportation vehicle ng ating church. Pag-pray din natin mga Bible study, ang mga gawain sa malalayong lugar. Pag-pray din natin isama ang mga healing and prayer requests si Euclid Garcia, Brother Nolan Gataro, Basha San Pedro, Shirley San Pedro, Rita Lawil, sa Dulo, Pastor Toping, at ilapit na sa Panginoon kung meron mga karamdaman ngayong gabi. Pag-pray natin, lalat-lalat na at mga sa buhay ay ating na silang kabahagian ng salita ng Panginoon. Pag-pray din natin ang ating activities. Nakaskip po ang ating Jubilee Service na nalipat sa December 13, next 2 weeks. At ang ating impact team, March 21 next year. At sa iba pang mga pabalita, ang ating pastor ang mag-uulat. Hallelujah! Bago tayo lumakapasi sa pangabagin natin Panginoon, tayo mananalangin sa mga nating kapatid, Brother Atong. At bago tayo manalangin, isa pa, purihin natin. Taas-taas ng Panginoon, malakaan at purihin ang Diyos sa Praise God. Glory to Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise the Lord! Glory, honor, and praise. Salamat, salamat. Diyos ko, God, ang banal ng pagdala ng Panginoon God, ang aming bansa, tulungan niyo Panginoon makahod, Panginoon God, at makakilala sa inyo God, aming dala ng Presidente at mga ibang government officials, Panginoon God, tulungan Panginoon ang pumagitna sa kanilang pagharing, Panginoon God, linisin na kanilang mga isipan, makakilala sa mga Panginoon God, aming dalangin Panginoon God, ang mga napanggit, Panginoon, mga international leaders, national leaders, regional leaders, Panginoon God, at pinadalangin God ang iyong paggabay sa kanila, pag-iingat, Panginoon God, at ang iyong mga gawain, Panginoon God, kayo magbupa, Panginoon, sa kanila, God. Ang pinadalangin ng Father Church, Panginoon God, pagbaklaran, Panginoon God, hindi pa rin ingatan, pagpadaya pa rin, Panginoon, ang iyong gawain, Panginoon God, at ang lugar ng Antipolo, Panginoon, tunuan, Panginoon God, na para pang-Father ko ng Maricas, makakilala sa iyo, Panginoon God, ang pinadalangin, Panginoon God, ang mag-uulan ngayon gabi, Panginoon God, sa mga po sa ating Valentine Espiritu, Panginoon God, hindi na sa aking isipan, Panginoon God, ang iyong salita ko, Panginoon God, aming dalangin din, Panginoon God, ang mga harapan, Panginoon God, aming inaakit, Panginoon God, ang pinagaling niyo na pusin na, Panginoon God. Ito kumamit sa dalangin mga sa pumuli, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magpagdala sa isa't isa. Magpakain tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Isa pa, wilala kayo sa Father's house. Father's house. Nag-iisa sa Father's house ay malaki.
isang magandang gabi sa inyo lahat. At ikinagagalak kayo ng mga kasama sa kawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Okay, so na-adjust yung ating Jubilee Service, Paklaran, so December 13, 2025. Okay, so tulad ng ating parating ginagawa, hindi mo tayo magkakalapit, ibahagi ng gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Sino masaya kung magiging kabahagi sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Amen. Praise God. Alam natin na sa ganitong paraan ay sumusulong ang gawain ng ating Panginoon Diyos. Yung pagbibigay kasi, ito ay sa ibang tao ay madaling gawain, pero sa mga tao, minsan hindi nila agad maunawaan ang ganitong bagay, ang pagbigo ng pananalapi. Pero sa mga tao na sanay, may puso, meron talaga kasi likas na tao, meron talaga na puso nila ay open sa pagbibigay para sa gawain ng ating Panginoon. Yan ang tulad ng aking sinabi, may para mga tao talaga na hindi nila maunawaan ang mga bagay na yaon. Subalit, pagdating ng panahon, ako naniniwala na maunawaan ka rin natin ang lubusan ang mga bagay na ito kung bakit natin ito ginagawa. Hindi na ako mag-salita pa ng mahaba at po dito. Okay, nawakan ko si Adam para tayo ay pangunahan sa pagdigo na ito ng pananalapi at sa gawain ng ating Panginoon Diyos. God, marami kong salamat sa kabutihan mo sa iyong biyaya o God na ginagawa mo sa aming buhay. Dalangin ko namin, bless mo po Panginoon ang gawain mo ito. Ikaw magpala at iyong bless ang bawat isa sa amin dahil ng Diyos. Maraming kong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. The time to be happy is now. Salamat sa mga manunugtog at palain kayo ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. So, nakabukas kayo sa akin sa aklat ng Mark chapter 2, beginning sa verse 1 hanggang 12. Hallelujah. Marcos sa chapter 2. Marcos sa chapter 2, verse 1 hanggang 12. Sino na nakakita na? Sa wikang English ay Mark, sa Tagalog ay Marcos. Una, akala ko si Marcos may aklat para sa Biblia. Hindi ko naman Basahin natin ang sinasabi na salita ng Panginoon at nang siya'y pumasok ulit sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw ay nahayag na siya'y nasa bahay at maraming nagkakatipon, ano ba't hindi na magkasya kahit sa pintuan man. Hallelujah. At sa kanila'y sinaysay niya ang salita
At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpog sa kanya na tusok ng 4. At nang hindi sila mga kalapit sa kanya dahil sa karamihan ay kanilang tinakba ang hubungan ng kanyang kinatutunan. At nang yaoy kanilang masira ay inihugos nila ang higaan kinaihigaan ng lumpog. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpog, "Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan." Verse 6, ngunit mayroong doon na nakaupong ilan sa mga iskriba at nagugulay-gulay sa kanilang puso. Bakit nagsasalita ang tao ito ng ganito? Sino ang umuso? Sino mga magpapatawad ng mga kasalanan kundi isa? Ang Diyos lamang. At pagkaunawan ni Jesus sa kanyang espiritu na sila na magbubulay-bulay sa kanilang sarili, pagkakal sinabi sa kanila, bakit pinupulay ninyo ang mga bagay nito sa inyong mga puso? Alin ba nga ang lalong mag-aang sabihin sa lumpog? Ipinatatawad ang iyong mga kasalanan o sabihin, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Datapwat upang maalaman ninyo ng anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpog, sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. At nagtindig siya at pagdamay binuhat ang higaan at yumaong sa harap nilang lahat ang lupa na nagtaka silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi kailan may hindi ako nakakita ng ganito. Praise God. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Ay manalangin, dakila at tapat na Diyos. Maraming salamat sa mga bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Ang dalangin po namin, patuloy mo kami bigyan ng pagsulong, paglalo, pagkakilala sa iyo, Panginoon. Maunawaan namin ang mga bagay na dapat namin gawin, O God. Bigyan mo kami dakilang Diyos, ang mga bagay na kalulunod mo dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Kanina, nabanggit ko sa aking pagbabahagi doon sa binunsa natin at awain ang kamangmangan ay isang bagay na magiging isang malaking katanungan sa atin para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil sa totoo lang, para tayo napapasok sa kaharian ng Diyos kung wala man lang siyang alam. Kaalaman lang patungkol sa mga bagay na hinaharap. Kailangan talaga mayroon kang idea dahil na makikita natin sa salita ng Panginoon. Dahil isang bagay na inaalis sa atin ng kaaway ay kaalaman. Dahil ang tao, kapag walang kaalaman, madaling madala ng mga bagay na walang katuturan. Tulad nga nung nagawa ko na makapagsalita doon sa palengke. Dahil sa nakita ko, dito nagdaan pa rin ang lagi dito, mga kabataan. Doon sa may kanesa doon, sa gitna, malapit sa charity. Kita ko doon sa Facebook na sila ay andoon, may mga dala silang plaque. May dala silang mga signage. Pinapakita nila ang nakalagay na nakita ko doon ay Resign Marcos, Resign Duterte. So, nakaramdam ako sa lugar ng awa sa ating ang babasa ng tao. Totoo kaya yung ginagawa nila, galing kaya talaga sa puso nila. O dahil may nagsusun sa kanila. Kaya parang akong natitirtil, parang may pumasok bigla sa isipan ko, hindi ka sumisigaw eh. Kaya sila sumisigaw. Hindi ka sumisigaw, kaya komunista ang sisigaw.
Kaya parang nakaramdam talaga ako ng guilty. Kaya sabi ko, lalabas tayo. Kaya lumabas ako kahapon, talagang ayun, nagawa ko na makapagsalita doon dahil maraming tao nakikita kong napapahamak dahil po naman dahil sa kawalan ng kaalaman. Dahil kawalan ng kaalaman, katulad ng aking sinabi, pangunahin yan. Upang ang tao ay hindi makaabot sa kalwalatian ng Diyos o hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Bukod doon, nais ko pang itong dagdagan, magbigay, makiwan ulit sa inyo ng ilang katotohanan. Isa pa na kailangan na maunawaan ng tao ay yung salitang sacrifice. Walang nakapasok sa langit kung hindi nakakaranas ng mag-sacrifice. Tawag dito, mga sa Tagalog yung sacrifice. Tagalogin kasi ng sakripisyo. Kasi yung tinagalog mo. Pero ang ibig ko sabihin, meron pa sa kung alam mo meron pa isang Tagalog dito na hindi ko na papanggit-manggit. Sacrifice ay isang bagay na napakahalaga upang tayo ay una, kalugdan ng ating Panginoon. Makapasok tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi makakapagsaan ko ngayon, miracle based on sacrifice. Sino po nais ng himala? Sino nais natin na maranasan natin, makita natin ang pagkilos ng Panginoon, yung himala na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya sa totoo lang, lalo na ngayon, yung akong binabasa na yung simulan ni Pastor Greg Mitchell, ayun na nakalagay doon ng pangyarihan sa pagpapagaling. Napakagandang pasahin dahil karanasan ng ating pastor, ating international leader, ipinapakita doon kung ano talaga ang pagkilos ng Panginoon, ang himala ng Panginoon. Pero ako pinaniniwala na ang miracle ay hindi basta-basta maisasagawa kung wala yung tinatawag na sacrifice. Pagsasacrifice. Yun ang una nakita natin dito kung ating bibigyan ng pansin. Unang katotohanan, you cannot accept miracle without sacrifice. Yan ang dapat nating maintindihan, maunawaan. Gusto natin ng miracle. Gusto natin ng amat kalikasan. Makakita tayo ng mga amat kalikasan na pagkilos at paggalaw ng ating Panginoon sa ating buhay. Pero ilan ang gustong magkaroon o magbigay ng tinatawag na pag-sacrifice o pagsasakripisyo. Ang isang nakita natin dito, ang ating pinasa rito ng katotohanan, ano sa akin ron? Merong 4 na lalaki. Ay daladala sila yung po. Ang sabi doon, pagdating nila, nakapilit na, uuluran ang bahay dahil na po si Jesus ay nangangalan, nagsasalita, hirapan silang ipasok ang lumpo, ang kanilang daladala. Ano sabi dito? Dahil sa kagustuhan nila na maipasok yung doon, bubukasan na ng paraan, yung makikita. Ito ko nakita yung unang katotohanan dito, na sacrifice sila. Una, na-sacrifice yung bubong ng bahay. Amen? Pero, binakbak yung bubuhan ng bahay. Meron ako napasa na may kinalaman dito sa bahay nito kung hindi si Jesus ay si Simon Pedro. Ninapasa ang komentaryo na gano'n na possible ay believe sila doon sa pag-aari ng bahay na yaon. Pero nag-sacrifice yung property. At ang nakita natin doon, ang ating Panginoon ay hindi gumagalaw. hindi niya sinasawata. Pag isang bagay kasi hindi sinawata ng Panginoon, ibig sabihin, maluupan na yun. Kasi, binubutas yung bubuo, hindi naman siguro siya magsalita.
Laban na yung mga alikabo. Hindi siya magsalita doon. At sabihin niya, Simon, nakita mo nga yun doon, sabihin mo, maghintay na sila sa labas. Nakakahiya sa may-ari. Diba? Hindi na sabihin doon eh. Aapektuhan na yung ano, huwag ganun. Hindi na sabihin na ganun. Pero nakita natin dito, pinabayaan niya. At doon natin makikita yung tinatawag na sacrifice. Meron ka talagang isang sacrifice bago mo makita ang pag-iros ng Diyos sa buhay mo. Diba? Bago nagkaroon ng himala yung lalaki, nag-sacrifice muna sila. At merong naghirap sila, at merong nga na-sacrifice ng property, yun na nga yung bubong. At kung ating bibigyan ng pansin, hindi lang tayo yung nagsasacrifice, hindi lang tao. Ito na umusap. Huwag natin kalilimutan na minsan singilin ang ating Panginoon sa buwis. Di ba? Alam mo, parang kapabanggit ko lang dito sa unahan. Anong ginawa ng Panginoon? Sabi na kay Simon Pedro, pumunta ka sa dagat, ilapag mo, ihakis mo yung kawin, at ang sabi doon, ang unang pumaga na isda, ipo ka mong bibig. Makikita ko doon yung talento sa bibig ng isda. Ano nakikita nito? Sacrifice ng isda. Madali ba yung kadali mong kawin? Hindi na siguro malamang umaray yun, pero nararamdaman niya yung kirot mo. Di ba? Para lang ibigay niya yung talento na nasa bibig niya, at kung palalawakin pa natin ito, ay meron pa ako na natuklasan nga dito na ating nabasa na yung mga isda na ito pala, pag pinubutaw nila yung kanilang mga binhi nila, yung mga anak, pag pinubutaw nila yung sa tao, pinubutaw sa dibdib ng mga ina, di ba? Ganun yung mga pag sa tao. Pero ito, pag pinubutaw nila yung isda, yung kanilang mga anak, kasi yung mga isda na yun, pumapasok yun sa bibig. Sino nakakaalam na? Napasok sa bibig yun, yung maliliit na bilhin yung isda. Ang ginagawa nila, para lang na hindi na pumasok sa bibig nila yun, naghahanap sila ng mga bagay na makikinang. Makikinang na bagay. Kinakagat nila yun, pinamamalaki nila yung sa kanilang bibig. At pag nakita yun itong mga anak nila, yung makinang na sa bibig na yun, hindi na sila pumapasok sa bibig ng kanilang nanay. So, possible, kung bibigyan mo, palatawakin mo ka, maaaring mayroong lumubog na barko, accident, lumubog na barko, at mayroong maaaring kakawan ng isang tao na mayroong talento sa pulsa niya, nahulog yung katawan niya, siyempre yung talento, hindi na upulot yun. Nakita ng isda, kinagat niya, nilagay niya sa bibig niya. Pero nakita niya yung panawakin ng Panginoon dahil kagawa ng Diyos ng himala. Nag-sacrifice yung isda. Yan. Ako yung ibig sabihin, pati pala tayo, hindi mag-sacrifice. Diba? So yun ang isang bagay na dapat natin maunawaan. Harapin mo na ikaw ay gugugol ng pagsasakripisyo. Sa pangbagay, ikalat natin ang sakripisyo ng iba. Dahil kung ikaw ay hindi nakakaunawa ng sacrifice, paano mo maintindihan ang sakripisyo ng iba? Kaya tandaan natin, without sacrifice, without miracle. Ang kasaysayan ng pagbagsak ng Wall of Jericho, alam natin ang kasaysayan, ang takbo ng kasaysayan. Sa Joshua, sa chapter 6, verse 3, ang sabi doon, ang bilin ng ating Panginoon kay Josue ay iikutin mo ng 7 beses, ng 7 times ang mga Israelita sa Wall of Jericho. Ang sabi roon, huwag nilang ipupuka yung kanilang bibig. Huwag kayong magsasalita. Yung nasabi roon, bakit ganun? Kasi sacrifice yung makikita mo. Kung yung iikot ka doon sa buko, kabuhan ng Wall of Jericho, ito ang beses. 7 times. Iikot ka doon.
Ayaw ng Panginoon na nagreklamo ang tao. Ayaw na yun na kailangan pang ganito, hirap-hirap, makikipag-ikot ka, hindi mo ba pwede, dalawa lamang o tatlo? Bakit 7 beses? 7 times kasi nasabi ko sa inyo, God's number yan. Yung 7. Ang ibig kasi sabihin niya na yun yung pinakasuktulan, pinaka-anam. Ganun na sa nota, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Pag 7 na yun, ang walo nung balik ulit sa tuyo, diba? Yun yung pinakasuktulan. So yun natin makikita natin. At ang sabi doon, sa ikapitong pakikot nila doon, sabay-sabay silang sumigaw. Amen. At ang Jericho Wall, ang sabi ng Bible ay bumagsak. So doon natin makikita yung salita, sacrifice. Pangalawa, it is impossible to hear God's voice without sacrifice. Napaka-imposible na marinig natin ang tinig ng Panginoon ng walang sacrifice. Yan. Pagpunta na lang natin na ito, di ba? Kapag kita naman kita ninyo. Yan. Para tayo ng bukumaho sa oras at yung sa kwang sa susunod. Grabe, aakapan natin ito. Yan. Aakapan natin. Para hindi na mabitin yung ating oras. Ang Diyos ay hindi nagsasalita hanggang hindi lubos na naisasagawa yung effort, yung sacrifice ng isang tao. Kita natin, hindi nagsasalita ang Panginoon habang binubutas yung bubog. Walang dinig na naririnig mula sa ating Panginoon. Ay ibig sabihin lamang noon, hanggang hindi nakagawa ng tao ang dapat niyang gawin, ang mga bagay na dapat na isakripisyo, ang Diyos hindi siya nagsasalita. Yeah. Ang isang halimbawa nito yung babae nila Akasa sa Marcos chapter 5 verse 20. Chapter 5 verse 25 to 30. Ano sabi roon? Nang mahipo ng babae ang laylay ng damit ng Panginoon, doon lang nagsalita ang Panginoon dahil may lumabas na bisa mula sa kanyang katawan. Ano sabi na sino umipo ng aking mga ano siya nagsalita? At doon narinig ng babae at dinig ng Panginoon. Pero bago mangyari, bago siya magsalita, alam natin kung gano'ng kahirap ang ginawa ng babae at dinudugo. Dahil 12 years siyang may karamdaman. Ako dalawang linggo na yata ito. Nagpakubo na ito. Pero siya 12 years. Na dinudugo. Magiging ka talaga doon. Ito natin makikita. Napakahalaga ang sacrifice sa buhay ng tao, hindi lamang para sa himala, kundi para sa mapakinggan mo ang tinig ng ating Panginoon. Ay, kung hindi ka pupunta rito, talaga hindi ka magsasacrifice sa pagpunta rito, ay hindi ka mag-charge ka, ay talaga hindi ka makakapakinig. Una, gastos yan. Diba? Gastos yan. Ang kasaysayan ni Abraham ukol sa pagkahandog. Sino nakakaalam mo? Alam natin noong na sinabi ng ating Panginoong Jesus o ng Diyos kay Abraham, ihandog mo ang iyong nag-iisang anak na si Isaac. Genesis chapter 22 verse 1 to 12. Doon natin makikita yun. Pero ito sabi doon, napakaaga pa lang gumising na ni Abraham. Gumising na siya, dinala niya, inianggan niya yung asno, ginising niya yung kanyang anak ni si Isaac kasi yun yung iyahandog niya. Sabi ko, umakyat sila sa pinakatuktok ng bundok. Sabi, tahimik, walang piling ng ating Panginoon. Nung ginagapos na niya si Isaac, nagtatanong ang bata, bakit niya ginagawa ang mga bagay na yun, pero makikita natin walang piling ng ating Panginoon tahimik. Pero nung itaas na niya yung patalim para saksakin ng anak niya, tulad salita ang Panginoon.
Yan, ang nakikita nyo doon, sacrifice. Yan, wala kang mapapakinggan na tinig. Kung hindi natin naunawaan yung tinatawag ng mga bagay nito natin tinatawaganan. Kaya nung tatatayin na ni Abraham ang kanyang anak, ano sabi, Abraham, huwag mo saktan ang iyong anak. Dahil sa ginawa mo yan, sa pagpapalay, pagpakalangin kita. Narinig yung tingin ng bakit mo. Ako naniniwala ko, bago pa lamang sila umakyat ko sa paano pa rin ng mundo, naghihintay lang si Abraham. Nasabihin sa kanya, umuwi ka na Abraham. So, nakita ko na ang laman ng puso. Kaya, pwede mangyari yun eh. Tulad na lang kanina, di ba? Sabi ko kay Aldan, nakaprepare na ba kayo? Pastor, umuulan. Ano ba? Ba't nakaulan? Hindi na po. Wala, hindi na naulan. Hindi na naulan nga pala. Pero lumabas ako, umuulan na. Mambihira. Hindi yung paulan. At totoo lang, gusto ko na hindi kanina. Dahil hindi ko alam, hindi ko inaasahan na magagamit yung sasakyan hanggang doon sa kalulupan. Hindi ko na inaasahan doon at sabi ko, kawawa sa sasakyan. Baka kung nakatagong balik yung doon, sabi ko, subo agad mo siya absorber ng nalaro. Yun na nasa isip ko. Kaya sabi ko, ano gagawin namin dito? Ako sa hakutin na kami ni Hilda at Gina sa pamamagitan ng motor. Kaya sabi ko, huwag na din yung tinaana. Huwag na huwag na ng gamit. Dahil kasi nga ako ulan. Pero pinagtutulak sa alam ko, ituloy mo. Ituloy mo. Ituloy mo. Isa pa nga na doon. Wala yung tatay nila. Kaya sabi ko, hindi na. Nagsabi naman ako, sabi ko sa isip-isip ko. Nagsabi naman ako, umalis pa. Tapos umuulan pa. Pero tinuloy ko, yan ang hindi ko sabihin. Bago mapakinggan ang salita ng tinig ng Panginoon, mayroong sacrifice na dapat mangyari. Pangatlo, you cannot face God without sacrifice. Yun ang pinakamahalaga dito. Kasi kapag sinabi mong makaharap mo ang Diyos, ibig sabihin, may nauusap yun sa kaligtasan, destinasyon ng tao. Kasi, pag sinabi na makaharap mo o makita mo ang mukha ng Diyos, ibig sabihin, nandun ka na sa lugar kung saan siya nandun. Ibig sabihin, secure. Ang nakakakita ng mukha ng Panginoon ay secure. Yun ang ibig sabihin nun. Meron ka nakagad siguridad, meron ka nakagad kinalalagyan. Ano sabi ng Matthew chapter 5 verse 8? Mababalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ganun ba kabilis yun? Sabi dito, mababalad ang may mga malilinis na puso. Madali bang maglinis na puso sa panahon natin dito? Ano sa tingin? Madali ba? Ano sabi ng salita ng Panginoon? Ang magtiis hanggang sa wakas, siya lang ang maliligtas. Ano ibig sabihin? Yung salita na magtiis hanggang sa wakas, nakapalugod na doon yung salita sacrifice. Ano ang pagtitiisan mo? Pagtitiisan mo, huwag maawa ang puso mo. Pagtitiisan mong ingatan na malinis ang puso mo sa daigdig na punong-puno ng korupsyon, punong-puno ng pagkabulok. Hindi po ganun kadali ang nakikita ko dito. Sacrifice ang nakikita ko dito. Hindi mo basta-basta maiingatan ang puso mo ng may malinis na katayuan. Kung hindi mo naunawaan yung salitang sacrifice, yan ang dapat natin maunawaan. Matthew chapter 16 verse 24. Nang magkakayo sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Iyon na sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi ganun kadali. Malinis ang puso, ang sumunod sa ating Panginoon. Pero ang sabi ng Bible, kung hindi ka umaunawaan ang mga bagay na ito, hindi mo makikita yung mga magdala ka na lang ng yung bag na lang, isakpin mo na lang dito sa likod mo yung bag, tapos aakyat ka doon sa taas, may nakasakpit sa iyo dito, gaano ka, isang lalaki, ang kilo ng isang lalaki. Wala-walaan niya, mga 60 kilos. Diba? Ang mga lalaki, definitely lalaki ka lang yan dyan, mga lalaki. 60 kilos. Kaya ako, 80 kilos ako. Yan ang timbang mo na 40? 49. Bukan mo yun, dadali mo doon sa bubong, sacrifice yun. Hindi naman niya kaalam kung paano man sinabi dito kung kaano-ano niya yun. Dahil nga dito sa apat na ito, amen, nakita natin ang Diyos ay nating anak. Kung gusto natin na makita ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, una, hindi ko na ito pakabahin. Una, kailangan natin ng sacrifice. Hindi tayo makakakita, makakatanggap ng himala ng ating Panginoon. At ang una pang naranasan ng lalaki, ano sabi doon? Anak, pinatatawad ang inyong kasalanan. Kaya dapat natin maunawaan bago ang